kaumada, demonstrate natin today kung papaano i-set up, i-configure yung G-Connect app natin para magamit natin to automate our Umada voucher using GCash. At the same time, para makapag-customize tayo ng voucher natin. So, unang gagawin natin, punta lang tayo dun sa website para makita natin yung mga instructions. So, ito yung link niya. Ilagay ko na rin sa description. So, ito yung github.com/cliffwork/gconnect. So, pagkapunta nyo ng website, baba lang kayo dun sa README and nandun yung instructions. Ito yung pinaka-instructions ng pag-configure ng application. So, first, yung mga involved na application natin dito is yung Umada Cloud Controller and then G-Connect app. Ito yung mismong application na nandito. Kailangan natin ng Google Drive, MacroDroid, yung Android app, at saka syempre GCash. I would suggest a separate GCash account for this. So, huwag nyo gamitin yung personal GCash account nyo. So, una, may mga requirements tayo sa configuration. Dapat meron tayong Windows PC or laptop para ma-set up natin ito. So, for this, test natin ito using Windows 10 and Windows 11. So far, working naman. For those lower variants, hindi natin pa natatry, but siguro gagana pa rin siya. Assumption ko lang, pero mostly kasi ngayon Windows 10 and 11. So, yan yung na-test natin. So, ano yung unang gagawin natin? May mga installation lang tayo, So, first, mag-install tayo ng Python. Download nyo lang sa link dito. Ayan, pag kinlik natin yan, redirect tayo dito sa webpage na. So, yung gamit ko na version is yung 3.11.4, pero I think kagana naman kahit yung latest na version. So, na-download ko na siya. Dito na siya, 3.11.4. And then, install lang natin, since na-download na natin, install natin. Ayan. Ayan, lagyan na natin ng admin privilege. Naka-check nyo na rin to para wala nang install now. Yan. So, depende na sa inyo kung gusto nyo gamitin yung same version. Kasi yung dinevelop ko yung app, ito yung gamit ko. So, depende na sa inyo, ito yung gamitin nyo or yung latest na version. So, yan. Close lang natin. Balik tayo sa instructions. Next, install tayo ng node.js. So, dito, yung download link nya. Tapos, yun, for Windows, ito. Install nyo lang to. Click and install lang. Download. And then install. So, meron na download ko na rin yan. At gamit na version ko is v18.16.1. So, it won't matter naman siguro. So, install lang natin. Ayan. Install, accept, next, next, next. Next na lang. Install. And then finish. So, okay, installed na yung dalawang application natin. Balik tayo sa instructions. May naroon tayong Python, Node.js. So, may kailangan tayong i-execute sa CMD or sa command prompt. So, run nyo lang, pwede kayo dito sa search. Type nyo CMD. Yan. Run as administrator lang para wala masyadong restriction. So, gawin lang natin yan. Ano ba yung nilagay dyan? Execute after installation. npm install space global http server. Pwede nyo copy paste na lang. Okay. So, to test kung okay yung installation natin ng server, you just type http-server para ma-check natin kung gumagana, Yan, malalaman mo yan, may lalabas na ganyan. Available on 127.0.0
001. Tapos control C to stop server. Ayan. Okay, so working siya. So eto, hindi niya natin kailangan execute yung yung next command kasi working naman. Okay, execute below only if HTTP server is not working. So wag na yan. Proceed na tayo sa 0.3. Install the following libraries via CMD. So dito pa rin, install lang natin pip install custom tiki enter. Ayan, pwede nyo i-copy paste para mabilis. Pip install packaging. Ayan, and then install below. Ayan, already satisfied. Yan, meaning na may na naka-install na. Okay, next is pip install google dash auth pip install google api dash python dash client. Yun, and then lastly pip install pywin32. Yan. So, okay, done na tayo dun sa mga libraries na kailangan. Install na natin. Then, ayun, download na natin yung Gconnect app. So, yan, babalik ka lang. Yan. Sabi niya dito, click code, download zip. So, ito yan. Code. Tap down, download mo lang yung zip. Ito yung pinaka, portable application. Tapos, yan, save mo lang sa downloads. Tapos eto, extract natin to sa open natin, extract natin sa desktop dapat yung pinaka main folder. Yan yung main folder nya. Yan, extract to, dalhin nyo dun sa pinaka desktop nyo. Desktop talaga, desktop. Yan, desktop, okay. Yan, tingnan natin kung nasa desktop na yung Okay, so yan. Ayun, nandun na yung app. Rename na lang natin to. Importante to na i-rename natin. Tanggalin natin yung main. Dapat Gconnect lang siya. Okay. Yun. So, balik tayo. Nandiyan na yun. Nasa desktop na. Tingnan natin yung instruction. Extract main folder to your desktop. Rename main folder to Gconnect. Okay, done na tayo dyan. Launch the app through launchpad.bat or Gconnect app shortcut. So, okay. So, i-launch na natin yung application. Okay. Saan na ba ako? Dito tayo. Ito, pinakababa. Or itong shortcut. Pwede nyo itong dalhin sa desktop. O yun. Ito na yung app. Kaya lang, hindi pa gagana to. Kasi may kailangan pang i-configure dito eh. So, ano ba yung next instruction natin dyan? So, ayan, ayan. If wala naman, nag-launch naman siya. Kung mayroon lang magpa-pop up sa screen, ito lang gawin nyo lang to. Click more info, run anyway. Para yan, lalabas na yung Gconnect app natin. Okay, so next instruction sa Umada Cloud Controller naman tayo. Naka-login na ako sa Umada Cloud ko. So, ito yung itsura niya, no? Pagka-login. And then, click nyo lang to sa action. Launch nyo lang. Yun. So, yun, may update sila. Close lang natin. Tapos, punta. Ito yung global view. Punta tayo settings. Ito tayo export data. Nasa na rin yata to previous video ko paano gawin. Kunin lang natin yung mga voucher, CSV format, and then ito portal. So I would suggest kung ano yung pangalan ng wifi nyo, yun na rin yung portal gamitin nyo. So export lang natin yung data. Isa lang naman yung portal ko. And then hanapin natin yung Gconnect app na yun. So, nasa desktop eh. Ayan. Lagyan natin dito sa row
CSV. Yan, save lang natin. Okay, so okay na. Save na natin lahat ng vouchers. Assuming may mga vouchers na kayo. Ayan. Tapos, balik tayo dun sa app. Sa instructions. Tingnan natin yung instructions ulit. Okay, so nakapag-login na tayo. Nalagay na natin yung CSV, yung voucher, CSV file dun sa raw CSV folder. So, you should have a Google account, no? Login tayo sa Google account. Then, eto, puntahan natin to. So, ako nakalagin na ako. So, diretso na. Click natin to. So, ayan, ako, may na ako. May project name na ako. So, kung wala kayong project name, ayan, create kayo new project. Ayan, lagyan nyo lang ng pangalan. Ayan, tapos, ayan, create. Kasi may dalawang project na. So ito yung nagawa ko ng project. Ito yung gagamitin ko, G-Connect QA. So yan, may project na, kailangan may project. So go to APIs and services, enable API and services. Okay, so punta daw tayo sa API and services. So ito yun, API and services, click natin. And then enable APIs and services. Click natin. Ayan. Ito yung kailangan natin. Google Drive API. Ayan, scroll down lang. Ayan. Ayan, API enabled. Pag hindi pa naka-enable, i-enable nyo lang. Sa akin naka-enable na kasi. Natin. Click tayo. Saan na ba tayo? Enable API and services. Select Google Drive and then enable. Sa akin naka-enable na. Okay, so next, credentials, configuration. Masyado yatang maliit yung instructions. Kaya natin. Ayan. Service account creation. Anong gagawin natin? Gagawa tayo ng service account. So, go to credentials. Yung may key na icon. So, yan. Dito yan. Ito. Credentials. Ayan. Credentials. Ayan. Yan yung credentials. So, unang pinapagawa dito, unang gagawin natin, click Create Credentials, select Service Account. Okay. Ito yan, Create Credentials. And then, Service Account. Click natin Service Account. Gawa tayo. Tapos, lagyan lang natin, pangalanan nyo na lang. Pangalawa yan. Tapos ayan, diretso, optional naman yung iba, yung service account ID lang yung importante dito. So create and continue, and then yung role gawin yung owner, and then continue lang. Owner, balikan natin ng konti yung instruction owner, ayan, create and continue, give it an owner role, done. Okay, so done na tayo dito sa pag-create ng service account. Dalawa kasi kailangan natin, isang service account tsaka isang API key. So yan, so may service account, ito yun, ito yung service account Q82 yung ginawa ko. Okay, so next is done na tayo. Click the newly created service account, go to keys tab and add key. Okay, newly created, ito yan, click natin, and then punta tayo sa keys tab.
Click natin yung add key, create new key. Ito, piliin natin to, JSON. JSON dapat. So, click lang yung create. Ayan, private key save to your computer. So, ito yung service account natin, no? Ito, huwag niyang ano to sa iba. Huwag niyang ipapakita sa, huwag niyang ibibigay kahit kanino to. Ito yung service account natin. Naka-JSON file. So, ito lang. I-save nyo lang siya dito sa Gconnect na folder mismo. Tapos, pangalanan nyo siyang ano, service underscore account. Ayan. Tapos, save. Ayan. Close lang. So, yan. Importante yan. Nandun nakalagay yan sa main folder. So, yan. Ayan, o. Newly created service account, keys tab, add key, create new key, key type JSON, file will be downloaded, rename file to service account, and then save to desktop Gconnect. Okay, so done na tayo dyan. Ngayon naman, gagawa tayo ng API key. So, balik ulit tayo, create credentials. So, balik lang tayo, back. Back lang tayo. Ayan, create credentials ulit. Piliin natin API key. So, ito API key. Importante, wag nyo rin itong i-share. Ayan. Ayan yung API key. Lalabas ka agad. Click nyo yung copy. Ayan. Copy nyo muna. Tapos, click nyo to edit API key. Tapos, dito sa baba, ayan, i-ano lang natin, restrict lang natin. So, piliin lang natin yung Google Drive lang. Okay. And then, save. So, yan. Ako, pangalawa na kasi to. So, ito na yung sa akin. So, nakopy na natin, no? Ang gagawin natin ngayon, balik lang tayo sa instructions para malaman natin saan na ilalagay yung nakopy. So, yun. Yun. Copy API key. First, click edit API key in the pop-up window. Select restrict API key under API restriction. Select Google Drive. Okay, save. And then, paste the API key to this file. So, hanapin nyo to. Put API key here, .txt. So, punta kayo dun sa Gconnect na folder. Put API key here. Ayan, walang laman, paste nyo lang. And then, pwede nyong i-close and then save. Ayan, so may API key na tayo. Next. Baba. So, unang gagawin, punta na tayo sa Gconnect app daw. Click natin yung Run Initial Config button. So, balik tayo. Ayan, Run Initial Config. Okay, all initial checks passed, proceeding. Ayan. Gconnect folder and vouchers folder successfully created. Okay, so uploading, nag-upload na siya ng mga vouchers. Ayan. Ayan. Pwede naman ma-customize to later on. Pero ito yung sa akin kasi, ito yung para lang mapagana muna natin sa system ninyo. Yan. Magawa siya ng macro based dun sa mga file ID ng mga vouchers. Ayun, magbubukas yan ng Google Drive. Ayun. Ito yung pinaka last na page na makikita nyo, no, kung successful. Meron siya, nakakreate siya ng Gcash macro and then may mga vouchers, no, ano to, based to sa configuration ko. So, yan. Ang gagawin natin naman ngayon, punta tayo dun sa Android. Ito, sisend natin to sa Android phone natin. Ito yung magiging macro na gagamitin natin sa automation. So, ako, naka-cast yung Android ko dito, no?
same Google account naman kasi yung gamit ko. So, pwede tong share ko na lang dun sa Google Drive. So, ito yung Android phone ko. Ayan. So, ayan, punta tayo. Kailangan natin ng Macro Droid, no? Free ito sa Google App Store, Play Store. So, launch ko lang yon, and then import and export. So, ito import tayo. So, meron ako dito, naka-ano kasi yung Google Drive ko dito, naka-connect. So, pwedeng i-share nyo kahit sa sa Messenger or emails. Basta madala nyo sa local ng Android nyo. So, ito, share with me. So, ayan, nandito na yung G-Connect, naka-share na. Ayan, wala pa yung ano ba ito, refresh. Dapat nandito yan sa shared with me. Ayun, nandiyan na pala. So, click ko lang to. Ayan, bubukas na yan automatically sa Macro Droid. Ito lang, click nyo lang to para ma-add siya. Okay, so ayan na siya. Ito, business nakalagay. So, naka-disable pa siya, no? Pasukin lang natin. Tapos, gagawin nyo dito itong webhook URL. Kailangan natin to. So, click nyo lang, configure. Tapos ito, copy nyo to. Copy nyo yan. Tapos, mag-back lang kayo. Ayan. Tapos, ito, enable na natin to. Naka-disable kasi siya. Enable macro. Yan, naka-enable na siya, no? Ayan. Balik lang tayo sa instructions. Anong gagawin? Tayo sa instructions. So, nandun na yung macro sa Android natin. Ayan, no? Ayan. Option. Share G-Connect folder beside the macro file. Ayan, done na tayo dito kasi naman na natin na-import na natin yung macro. Na-enable na rin natin. So, proceed to step 3.2.6 na tayo. Pero eto, daanan na rin natin, no? So, yung sa Android device natin, ito yung magiging voucher server ng voucher natin. So, ito lang mga initial requirements para maging maayos yung server phone natin. So, ito dapat hindi siya rooted. Meron tayong SIM card, may Signa, tsaka may load siya pang text. And then, dapat nakakonect siya lagi sa Wi-Fi. And then, separate dapat yung GCash account niya. Ibukod nyo sa personal. Phone must be able to receive GCash real-time notification. So, yung GCash naman kasi real-time na yung niya. Pagka may nagpapadala ng amount, naka-real-time naman siya. Pero, I don't know sa ibang device. May mga device siguro na hindi naka-real. Parang walang ganong option. But, yung mga bago na mga Androids is parang ganun na siya. Real-time. Importante yung real-time kasi yung magiging trigger natin. So, okay. So, yun. Install tayo. Ako, naka-install na kasi yung Macro Droid sa akin. So, install nyo lang muna sa Google Play Store. Ayan. Bago nyo pala gawin yung yung import ng macro. Dapat meron na kayo nun. So, for Macro Droid, yung kailangan nyo is dapat naka-admin siya. Kung may battery, naka-optimize siya, dapat i-disable nyo yung battery optimization ng app. Siguro ito magagawa na lang ako ng separate na demo for this. Paano gawin itong mga to. Tapos dapat naka-allow background. Yung auto start dapat allow siya na mag-auto start. And yung give app notification access. At kung may option kayo to lock the app in the recent app tray, dapat naka-lock siya para hindi siya ma-clear out sa memory. So yan yung mga initial for the Macro Droid. Kasi ito nga yung server ng voucher. Dapat hindi siya namamatay. Hindi siya napapatay ng operating system.
So, yan. Ito na nga yung ginawa natin kanina, no? Importing the downloaded macro to MacroDroid. So, yan. Na-launch na natin ito. Yan. Browse macro on your local. Or, etong iba naman na ano to. So, kung hindi naman kayo nakasync yung Google account nyo dun sa Google Drive nyo sa phone. So, isend nyo na lang dun sa SD card nyo. And then, ilocate nyo na lang. Gawin nyo na lang import nyo. Kasi sa MacroDroid, exit ko lang. Meron kasing ano na tayo, sa home may ano to. Sa import, export import. Meron naman tayong option na ano i-locate natin sa local. Ayan, aside dun sa G Drive. Mas madali lang kasi kapag naka G Drive kasi connected na siya sa browser. So mas mabilis. 'Yun. So, yan, ito na yung ano natin, back lang natin pala. Back ko lang. So ayan, balik na tayo. Ito yung macro na import natin. So naka-enable na siya. Kulang na lang kasi paste natin yung ano, yung nakuha nating yung sa webhook. Ito. Ayan, paste lang natin doon sa instruction tayo dito eh. Tap configure, copy the URL and send the URL to your PC. Ganito yung itsura niya, and then put the URL inside this text file. So sa Gconnect na folder, put mdurl here na text file. So hanapin natin yan. Ito tayo sa Gconnect na folder, put mdurl. So open nyo lang, paste nyo na diretso. Ayan, ka-paste nyo, close nyo lang, save. Ayan, so yan, proceed tayo sa next instruction. Ayan, eto nagawa na natin to, na-import na natin to, na-enable na natin yung macro. So next step is balik tayo sa Gconnect app, click natin tong click extract plus sync. So balik tayo. Ayan, gagawin niya, extract niya yung mga voucher yung dinownload natin kanina, i-upload niya sa G Drive, and then isi-sync niya doon sa MacroDroid. So before natin gawin, check muna natin yung MacroDroid natin, no? Na macro natin, check natin. Ito makikita natin empty pa yan, wala pang mga ano, voucher. Ayan, wala pang laman, empty lahat. 5, 10, 15, 20, yan, walang laman. So eto, pagka kinlik natin to, pag nira natin extract plus sync, dapat magkakalaman na yan. So okay, execute natin. Ayan, ayun, in-extract niya yung lahat ng mga vouchers natin, sinegregate niya, and then in-upload niya sa G Drive. So yan, upload niya sa isa after the segregation, upload niya. Naka-text file kasi siya. Yan, uploading na yan. So mas magandang may console kasi nakikita natin anong ginagawa ng app. So done, launch browser, sisync niya ngayon yan sa MacroDroid. Gconnect vouchers uploaded. Okay. So uploaded na. Tingnan natin ngayon, balikan natin yung macro natin. Check natin yung variables. May laman na. Ayun. Yun. Ayun, may laman na siya. Ayun. Yun. Diyan na yung mga voucher natin. So, ngayon, tetest natin kung ayun, mag-automate ba siya. Ano ba tayo? Makakatanggap ba tayo ng voucher ngayon? Launch natin yung GCash. Send tayo ng amount. Ayan. Bahin ko na lang. Gawin kong 10. Send. Ayan. New GCash Wi-Fi voucher request received. Ayan. So, ayan, nakuha tayo ng voucher. 10 pesos. Ang second functionality niya is kaya niyang customize ng voucher. So ganito yung itsura niya. Balik tayo sa Gconnect app. So yung print vouchers, yan, print tayo ng voucher. Pakita ko sa inyo ano itsura. Click nyo lang kasi naka-download na tayo ng voucher. Diretso na yan. Yan, print vouchers.
Ayan, ay, naka-dark mode. Ayan, ganito yan sa puti. Ganito yung itsura niya. Ayan, ganyan yung itsura ng voucher. Ayan, recommendation ko naman dito para ma-maximize yung short band paper is ayan, gawin yung margin, inan, tapos customize nyo yung scaling niya. Gawin yung 93%. Then, 4 by 8, 32 per page yung kakasya. So yan meron siyang yung voucher natin, meron siya, makikita nyo meron siyang QR code. Yun yung QR code ng voucher, yung wifi ko. So, pwede lang i-scan dyan para diretso connect na. And then makikita nyo may siya, may price sa taas. Ito yung code, yung duration, tapos yung type ng valid user, yung pwede. Wi-Fi name, yan. Importante din yan. Yan, pwede nyo naman yan yung logo. Background lang kasi itong QR tsaka yung logo. Pwede nyo naman palitan yan Huwag nyo lang baguhin yung dimension. Palitan nyo lang yung dito sa G-Connect folder pa rin, yung IMG na folder. Ito siya. Ayan, pwede nyo naman yan sa Paint. Makikita nyo yan. Ganyan yung itsura nya. Palitan nyo lang. Tapos, save nyo. Same file name. Ayan. Pagka-click nyo ng print voucher, yun yung lalabas. Tapos, print nyo lang. Yan. So, demo ko lang separately paano gawin yung mga vouchers kasi dapat separate yung pang automate mo sa GCash and then yung pang print mo dapat separate sila. So, yun lang for this video. Thank you very much and see you sa mga next na demo.